Isa po ang pinapatotohanan nito sa umagang ito, hindi uubra yung gawa ng kaaway kapag kasama natin ang Diyos. Yan po ba? Ulitin ko po yung statement natin, hindi uubra o hindi gagana yung gawa ng kaaway kapag kasama natin ang Diyos. Kahit anong pagpapatumba, kahit anong ginagawang pagsubsob sa atin, madapa man tayo. Ganun talaga, dadapa at dadapa, masusubsob at masusubsob tayo sa ating buhay. Pero ang isa sa pinakamagandang katotohanan na kapit natin sa umagang ito, na kapag kasama natin ang Diyos, amen, tatayo at tatayo tayo. Sarap isipin, no, na sa pagpasok ng bagong taong ito, na Diyos yung kasama natin. Yung paglakad natin, napakasarap sa pakiramdam na alam natin na kapag kasama natin ang Diyos, hindi tayo iiwanan. Alam natin, ang kaaway ay walang magagawa. Dahil ito yung gusto ng Diyos na mangyari sa Israelites, sa Book of Isaiah, na ang gustong matutunan ng ating, gustong ituro ng Diyos sa buhay ng Israelites, sa Book of Isaiah, ay matutunan nilang isama nila ang Diyos sa kanilang mga lakarin. Sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sa kanilang pagtakbo ng kanilang buhay, ang nais ng Diyos sa kanila ay isama siya sa lakarin ng mga Israelites. And the problem with Israelites, they chose to put their trust doon sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Mas pinipili nilang kasama yung mga bansang nakapaligid sa kanila kaysa sa Diyos. Nakakalungkot, no? Kung babasahin ito, madalas natin pag-aralan ng aklat ng Isaiah na mas pinipili ng Israelites na isama sa kanilang lakarin itong mga bansang ito. Especially in Isaiah chapter 54 rin po yung ating titingnan sa umagang ito na makikita natin dito yung mga pangako ng Panginoon sa kanila. Pero ang nakakalungkot nga pong pangyayari sa buhay ng Israelites, mas pinipili nilang sumama, ilagay yung kanilang pananampalataya sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Because, sabi ko nga, last December, yung kanilang faith ay nakabase lagi sa human standard. Yung kanilang pananampalataya. Kung ano yung pakiramdam nila na may makukuha sila, may magagawa sa kanila, yung mga bansang ito, doon nila inilalagay yung kanilang pananampalataya, human standard. Di ba? Madalas ganun tayo eh. Mas madali tayong maniwala kapag nakikita natin. Mas madali nating pangkapitan ang isang bagay kapag nahahawakan natin at alam natin, sa pakiramdam natin, may magandang gagawin ito sa atin. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, na ilagay nila yung kanilang pagtitiwala kay Yahweh. Sa kanilang paglakad, sa kanilang buhay, mahalaga na isasama nila o isama nila ang Diyos sa kanilang lakarin. Hindi nga po yun yung nangyayari sa buhay ng Israelites. Di ba, naalala nyo, last December, hindi sila naniwala sa pagdating ng Messiah because sanggol yung isisilang. Di ba? Sabi natin, di ba? Hindi sila naniwala dun sa sanggol na isisilang sabsaban dahil parang sinasabi nila kay Isaiah, magiging tagapagligtas namin isang sanggol. Parang imposibleng mangyari. Ang hirap kaming iligtas sa aming kalalagayan kasi isang sanggol na hindi man lang anak ng hari. Pero, again, ang pinag-usapan natin doon, yung paglalagay ng kanilang pagtitiwala. Sabi nga natin doon, last December, ibang klaseng kumilos ang Diyos. That's why, ang pagsalubong natin sa Pasko, kung naalala nyo, mahalaga dapat puno-puno ng pananampalataya. Kasi, ang Pasko, sabi nga natin last December, ay hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos, na kahit sanggol yan, na isinilang sa sabsaban, ang isisilang ay anak ng Diyos. And dito sa ating pag-uusapan na sa ating paglakad sa ating buhay, especially itong mga darating na taon, mahalaga na inilalagay natin ang ating pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan. So that, kung ano man yung gawa ng kaaway, ay hindi makakapanaig. Kasi ang kaaway po, mga kapatid, sa katotohanan lang po, hindi siya titigil hanggat hindi ka bumabaksak. Hindi tayo pwedeng mag-relax. Di ba? Hindi tayo pwedeng makakampante. Sabi sa Biblia, ang kaaway ay parang leon
Ano sabi sa Biblia? Umaaligid. At anytime, kapag nakitaan tayo ng butas ng kaaway, sasamantalahin niya yung mga kahinaan na yon para tayo ay bumaksak. Pero yung statement natin kanina, sabi natin, pagkasama natin ng Diyos, hindi uubra yung gawa ng kaaway. That's why sa umaga pong ito, tumanim sa ating kaisipan na anuman yung lakarin natin sa buhay, isama natin ang Diyos. Isaiah chapter 54, verse 17. Very familiar verse na ating titingnan, pero hanapin natin, tingnan natin kung ano yung magagandang pangako ng Diyos sa atin sa umagang ito. Isaiah chapter 54, verse 17. Pero we're going to look the whole chapter, pero ang babasahin natin ay yung verse 17 lang. Sabi po dito, ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin sa iyo. At masasagot mo ang anumang ibintang sa iyo, ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol, at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Sa English po, maganda po yan sa English translation. And I would like to read sa English translation. Sabi po sa English, no weapon force against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servant of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord. Napakagandang pangako ng Panginoon sa kanyang mga lingkod na kung saan makikita natin na walang anumang gawa ng kaaway ang pupwedeng makasira sa kanyang mga lingkod. Ito yung pangako ng gustong iparanas ng Diyos sa bayang Israel kung pipiliin nilang magtiwala sa Diyos. Na walang anumang gawa ng kaaway, anuman ang sabihin ng kaaway, ako yung binabanggit dyan yung mga tangs, yung mga sumbat ng kaaway sa atin, kung pipiliin natin magtiwala at sumunod sa ating Panginoon, mararanasan natin itong full protection ng ating Panginoon sa atin sa taong ito. Kaya lang, itong Israelites nga again, mas pinipili nila magtiwala doon sa mga bansang nakapaligid sa kanila, na kapag ang faith natin, ito mga kapatid mo po, kapag ang faith natin ay masyadong superficial o masyadong nakabase sa human standard, madalas, nakaka-penetrate yung kaaway. Kapag ang pananampalataya ng isang anak ng Diyos ay masyadong base sa emosyon, base sa pisikal, base sa kanyang nakikita, madalas, yung gawa ng kaaway ay nakakapasok sa atin. Pero, yung definition ng faith sa Hebrews, ito yung pananampalataya na may nakikita ka beyond sa nakikita ng iyong mata. Lumalagpas ang iyong pagtingin dahil may nakikita kang magandang mangyayari sa kabila ng sitwasyon na kinalalagyan natin. At yun po yung faith na inaasahan sa atin ng Diyos sa umagang ito. At yun yung sinasabi sa Book of Isaiah, na ilagay nila yung pagtitiwala nila sa ating Panginoon at mararanasan nila itong chapter 54 ng Isaiah. No weapon forms against us. Kapag pinili natin ang ating Panginoon, again, walang gawa ng kaaway ang pwedeng makakilos sa atin. And chapter 54, makikita natin dyan kung paano dinescribe o in-encourage ng Panginoon itong bansang Israel. Actually, dinescribe ni Yahweh yung kalalagayan ng Israel dyan tulad ng isang babaeng baog o isang babae na hindi magkaanak. Verse 1 ng chapter 54, during that time, kapag ikay walang anak, ikaw na yung pinaka nakakaawang nilalang during that time. Sa panahon nila. At ikay pinagtatawanan ng mga bansa, mga kapitbahay mo, pinagchichismisan ng mga tao sa paligid during that time. That's why, ang dinidescribe na Isaiah, ganun yung damdamin ng Israelites during that time na sila'y kawawang-kawawa, aping-api, dahil sa kanilang kalalagay na tulad ng isang babaeng walang anak. Isa pang description ni Isaiah, very napakaganda ng pagkakadescribe dito na Isaiah, na isa pa sa sitwasyon ng Israelites during that time, may isang babaeng ikinasal. Kung babasahin niyo po yung the whole chapter na yan, ikinasal, pero the following day, iniwanan siya ng asawang
lalaki. Gaano kasakit ito sa isang babaeng ikinasal at iniwanan sa mga susunod na araw? Kayo po, gaano kasakit yun? Ganon yung pakiramdam ganitong dinescribe ni Isaiah, itong Israelites, ganon yung kanilang damdamin. Aping-api, iniwanan, binusabos, pinabayaan, tulad ng isang babaeng hindi nag-anak, pinagtatawanan ng mga tao sa paligid niya. That's why sabi ni Isaiah, kung iniwanan ka man ng lalaking yan, sabi ni Isaiah, especially sa bandang gitna, ako na lang ang magiging asawa mo. Sabi niya, babaeng hindi magkaanak, ngayon umawit ka ng bagong awit. Magsaya ka, itaas mo ang iyong tinig, verse 1. Yung tent mo, i-extend mo. Sinasabi na Isaiah sa kanila na kapag ako pinili mo, eto yung mangyayari sa iyo sa buhay mo. Hindi ka na malulungkot, hindi ka na iiyak. Muli kang aawit ng mga bagong awit. Ako yung magiging asawa mo, ako yung magko-comfort sa iyo, ako yung magiging hindi iiwan sa iyo kahit ano yung mangyari sa buhay mo. And now, yun yung gusto ng Panginoon na mangyari dito sa Isaiah chapter 54. No weapon forms against us shall prosper because, number 1, God's promises is irrevocable. Mahalaga na maintindihan natin sa umagang ito na ang pangako ng Diyos ay irrevocable. Pag sinabing irrevocable po, walang pwedeng baguhin, hindi magbabago, unchangeable. Ibig sabihin, hindi siya kayang baguhin ang sitwasyon, hindi siya kayang burahin ang anumang kalalagayan natin sa umagang ito, na ang pangako ng Panginoon ay mananatili anuman yung mangyari sa atin sa umagang ito. Amen po ba? God's promises is irrevocable. Makikita natin yan sa verse 9 and verse 10. Sinabi niya dyan, sabi niya sa mga Israelites, di ba natatandaan nyo yung covenant na ginawa ko kay Noah? Sabi ko, sa rainbow na yan, hindi ko na muling gugunawin yung mundo sa pamagitan ng tubig. At binanggit niya din doon, ang pag-ibig ko'y ganyan din, hindi nagbabago. Ang pangako ko sa iyo ay hindi mabubura anuman yung sitwasyon na kinalalagyan nila. Makikita natin dito yung naisin ng Panginoon na muling ibalik yung pagtitiwala ng Israelites sa Kanya. Napakaganda nung mga pangako rito ng ating Panginoon sa kanila na gusto niya na muling i-restore yung kanilang pananampalataya at muling ibalik. Kaya mahalaga na makita natin ito. No? Nung sinabi ni Isaiah sa kanila about kay Noah, naintindihan nila na yung pangako ng Diyos, binalik sila doon sa promises ng Panginoon, doon sa pamagitan ng istorya ni Moises, na alam nila na anuman yung kanilang sitwasyon na kinalalagyan, yung pangako ng Panginoon sa kanila hindi nagbabago. Kaya nabanggit dyan, kahit yanigin man ang mundo, magunaw man ang mundo, ang pag-ibig ko ay hindi nagbabago. Ganun kaganda yung promises ng Panginoon. That's why walang anumang gawa ng kaaway. Gaano mang katindi yung ibinabato ng kaaway sa atin sa mga oras na to, kakayanin nating makatayo dahil sa ganda ng mga pangako ng Diyos sa atin. Ewan mo ba? Gaano man pagpapahirap ng kaaway, dahil sabi ko nga sa inyo, ang gawa ng kaaway ay hindi siya titigil eh. Gagawa at gagawa ng kaaway, gagawa ang kaaway para tayo bumaksak. Pero remembering yung mga pangako ng Panginoon sa atin na hindi nagbabago, alam natin, malalagpasan at malalagpasan natin ito. Kasi irrevocable yan. Nung tinitingnan ko itong Isaiah chapter 54, na i-imagine ko kung paano niya in-establish yung isang kasalan. Dito nakikita ko yung ano rito nung binabasa ko to, parang nakikita ko rito yung marriage, yung i-establish niya yung marriage, na ang uri ng covenant na i-establish ng Panginoon dito ay isang uri ng covenant ng isang kasalan. That's why He is so serious sa pagpapakita ng pagmamahal niya sa bayang Israelites. Ibig sabihin, seryoso siya doon sa mga pangako ibinibigay niya sa bansang ito, na ang tingin kasi ng Israelites, parang pinababayaan sila ng Diyos eh. Pakiramdam nila,
Sila'y tinalikuran ng Diyos dahil sa kanilang nararanasan sa buhay. Pakaramdam nila, hindi sila naririnig ng Diyos dahil sa kanilang sitwasyon. Na yung pangako ng Diyos sa kanila ay parang hindi totoo. Pero ang katotohanan po, kung bakit sila nakakaranas ng paghihirap, why? Because of their unfaithfulness sa Diyos. At kung bakit meron silang suffering sa kanilang buhay, ay dahil sa kanilang mga maling pagpili na kanilang paglalagyan ng kanilang pananampalataya. Sabi ko nga sa kanila, sa inyo, nilagay nila yung faith nila sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Halimbawa, sasakupin ng Assyrian yung isang bansa sa kabila. Ang gagawin ng Israelites, hindi naman sila yung bansang sasakupin, pero dadaanan sila. Ang gagawin nitong Israelites, kakampi sila dito sa kabilang bansa. At kapag sasakupin naman na itong bansang ito, itong kabilang bansa, ang gagawin ng Israelites, doon sila magtitiwala. So mapapansin nyo, yung kanilang faith na dapat ay na kay Yahweh, wala. That's why nagsasuffer sila ng matagal. Kaya ang pakaramdam tuloy nila, pinabayaan sila ng Panginoon. That's why dito sa chapter 54, ini-re-establish ng Panginoon sa kanila yung kanyang covenant sa bayang Israel. At tulad ng isang asawa na ang kasalan ay hindi dapat sirain. He is very serious sa kanyang pakikipagrelasyon sa bansang Israel. That's why yung kanyang pangako, kahit unfaithful, kahit unfaithful itong bansang Israel na ito, yung pangako niya is irrevocable. Kaya mapapansin niyo po, gumagawa at gagawa ng kapamaraanan ng Diyos para itong bansang Israel ay makabalik sa Kanya. Na kahit matigas ang ulo nitong bansang Israel na ito, ang gagawin ng Diyos, magpapadala siya ng isang bansa na po pwedeng magdisiplina dito sa bansang Israel. Pero hindi para sila pahirapan. Pero ito yung way ng Panginoon para bumalik sila sa Kanya. Yan yung way ng Panginoon para sabihin niya sa bansang Israel, piliin niyo ko. Ako yung magpuprotekta sa inyo. Ako yung bansang pwedeng mag-ingat sa inyo. That's why makikita natin dito na ang Diyos ay hindi titigil para hindi ka maibalik sa piling niya. Kahit ang anak ng Diyos ay napakatigas ng ulo, mga kapatid, hindi kayo titigilan ng Diyos. Amen po ba? Kahit anong tigas ng puso ng tayong anak ng Diyos, minsan talaga, tatalikod tayo, minsan manlalamig. The good thing sa ating Panginoon, gagawa at gagawa siya ng way para makabalik ka sa Kanya. Ayun ba? Kaya yung mga genuine Christian na nag-backslide, darating yung time. I know, babalik at babalik yan sa Diyos. And ipaparanas niya, ipapakita niya yung irrevocable promises niya sa kanila. Na kahit tumalikod ka, still, ito yung promise ng Panginoon sa kanila. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi siya laban-bawi. Hindi niya binabawi yung kanyang pangako. Pwede niyang patagalin dahil ang tigas ng ulo mo, pero ibibigay niya sa'yo. Kaya nga itong bansang Israel, kahit gaanong kakulit, sabi niya sa Revelation, at the end of the day, itong Israel na ito, babalik muli sa Kanya. Ganun ang Diyos eh. I mean, ang Diyos talaga, parang tayo, ang iksi ng pasensya nating mga tao. Di ba? Yung pangako natin, minsan nagbabago yan, base sa ugali ng tao. Di ba? Pag maganda yung ugali, maganda yung promises natin. Pero kapag hindi kagandahan, iba yung promise. Nagbabago. Yung level ng promises natin, nag-iiba-iba base sa pakaramdam natin at pagtingin natin. Pero ang Diyos, kahit gaano tayong kasuwail, hindi ko pwedeng kontrahin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit gaano tayong kadumi, still, yung promise ng Diyos ay nandiyan. Ganon kalawak yung kagandahan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung kanyang pangako ay hindi kayang burahin ng mga sitwasyon natin sa umaga. Kaya nga dito po sa Isaiah chapter 54,
pinapakita ng Diyos sa bayang Israel, mahal na mahal kayo ng Diyos. Mahal na mahal sila ng Diyos. Nire-remind sila ni Prophet Isaiah regarding sa pangako ng Panginoon sa kanya. Kaya nga, sabi ni Isaiah sa kanila, ikaw na babaeng hindi mga panganak, umawit ng bagong awit. Verse 1, tingnan po natin yun para mas malino natin makita. Sabi niya sa verse 1 ng 54, ikaw ay umawit o babaeng baog, tinig mo'y itaas, o ikaw na hindi makaranas ng hirap sa panganganak. Bakit daw? Kasi ang magiging supling mo ay higit na marami kaysa may asawa. Imagine that, na ikaw na babaeng walang anak. Sabi niya, itigil mo na yung pagmumukmuk mo. Itigil mo na yan. Dahil ang pangako ko sa iyo ay sapat-sapat, higit pa yung magiging supling mo doon sa may asawa. O hindi sa literal na ganun, pero sinasabi ng Panginoon sa kanila, let's sing a new song this year. Kung dati ang awit natin, awit ng lungkot, awit ng pangamba, o tinig ng pangamba, tinig ng takot. Pero this time, dahil sa mga pangako ng Panginoon, let's sing a new song. Ano ba? Yung inaawit natin, hindi dapat awit lagi ng regrets, awit lagi ng lungkot. Kaya nga sabi sa Psalms, sing a new song. Why? Because God's promises is irrevocable. Hindi yan nagbabago. Hindi nagkukulang. Ano ba? Hindi late. Ang pangako ng Panginoon hindi nadidelay. Laging on time. And po ba? That's why, kapit lang po tayo sa Panginoon dahil ang pangako ng Diyos ay laging nadyan, laging tapat. Dahil lang ang problema sa bayang Israel, again, unfaithfulness. Mas pinipili nilang ibigay yung kanilang pagtitiwala dito sa mga bansa. Kasi nga, again, yung kanilang pananampalataya ay very human standard. Hindi nila maibibigay yung kanilang pananampalataya sa Diyos kasi hindi nila nakikita. Pero hindi nagkulang ang Diyos ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa kanila. Tama, mali. Tama, mali. Hindi nagkulang ang pagpapakita ng Diyos sa kanila ng kanyang kapangyarihan? Hindi. Dahil during sa paglakad nila sa disyerto, nandoon ang init o apoy ng Diyos, ang lilim ng Diyos, ang probisyon ng pagkain, ang paghati ng dagat. Kung makikita nyo, hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang katapatan sa atin. Ang problema ay tayo po. Minsan, hindi tayo nagiging tapat sa ating Panginoon. And yet, sa kabila nun, the Lord will make a way para yung ating unfaithfulness ay mabago. Meron siyang ipapakita mga magagandang bagay sa atin para muling ibalik natin sa Kanya yung ating pananampalataya at lumakad muli sa Kanyang mga pangako. God's promises is irrevocable and also, no weapon formed against us shall prosper because our God is in the business of restoration and rebuilding. Walang magagawa ang anumang gawa ng kaaway sa kanyang mga anak, sa anak ng Diyos. Why? Because ang Diyos natin ay laging nadoon sa pagsasaayos, sa restoration, sa rebuilding. Ano man yung sinira ng kaaway sa atin, again, ang Diyos ay laging nadoon sa pagbuo at pag-restore natin sa umagang ito. Alam ng Diyos, yung mga minsan talaga, alam yan ng Diyos na nahihirapan tayong bumalik, nahihirapan tayong muling kumilos. Pero, again, ang Diyos ay laging nadoon sa pagsasaayos ng ating mga sitwasyon sa oras mong. And when we say restoration, when we say rebuilding, hindi, ang inuuna na Diyos ay hindi labas. Pag ang Diyos ay nag-restore ng isang, pag nire-restore tayo ng Diyos, hindi pang labas yung kanyang inaayos. Kasi alam niya na kapag labas yung uunahin natin, pagagandahin natin yung labas, pero yung loob ay marupok. Pagdating ng kaaway, babaksak at babaksak tayo. That's why dito po, ang restorasyon ng Diyos ay lagi nag-uumpisa
sa atin. That's why yung barren woman, yung babaeng baog, hindi niya sinabi magbubuntis ka. Kundi ang inaayos niya doon ay yung damdamin ng babaeng baog. Sabi niya, umawit ka ng bagong awit. Ilagay mo yung pananampalataya mo sa Diyos. And soon, pagpapalain ka ng Diyos. Yung pag-extend ng territory, kasi ang nararamdaman nitong mga Israelites ay very physical nga, pero yung loob nila ay hindi ayos. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, yung loob nyo, ayusin nyo. I-reveal nyo, i-restore ng Diyos yung kaloob-looban. Again, kaya nga dito, may binanggit dito yung foundation, sabi niya, i-restore ko yung wall at yung foundation ng inyong sitwasyon. Verse 11, tingnan nga po natin yan. Sinabi ni Yahweh sa Jerusalem, nagdurusang lungsod na walang umaaliw sa kapigatian, muling itatayo ang mga pundasyon mo. So makita natin nga dito, na ang restorasyon ng Diyos ay laging nandoon sa ilalim o nasa kaloob-looban natin. Gusto ng Diyos sa umagang ito na ma-stabilize yung pinaka-core natin, yung pinaka-loob natin, na sa paglakad natin sa taong ito, na yung loob natin, yung kaloob-looban natin ay nasa magandang kalalagayan. Maayos yung ating perspektibo. May bago tayong perspektibo, may bago tayong pananaw sa buhay dahil yung core natin ay nasa maayos na kalalagayan. Remember Elijah. Si Elijah po ay super prophets. O isang propeta na talagang gumawa ng mga himala ng Diyos na talagang extravagant. Pero kahit na itong taong ito ay talagang well-known sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay, dumating siya sa buhay na siya ay nanlumo at nanlupaypay. Yung core niya, yung kaloob-looban niya ay talagang bumagsak dahil lang sa isang babae na sabing ipapapatay sila. So yung loob ni Elijah ay hindi maayos. So ang ginawa ng Panginoon, sabi niya kay Elijah, magpahinga ka muna dyan sa bundok. Maupo ka muna dyan. Ito yung pagkain mo sa pamagitan ng ibon. At muli siyang kinausap ng Panginoon. So makita natin dito na hindi niya sinabak si Elijah agad-agad sa mga malalaking pagkilos niya, pero ang ginawa muna ng Panginoon kay Elijah ay inayos na muna yung kaloob-looban ni Elijah. Again, ang Diyos ay laging nadoon sa pag-aayos ng ating loob. Minsan, akala natin ang problema ay nasa labas. Minsan, akala natin ang cause ng distraction sa atin ay galing sa labas. Minsan, nasa loob. Minsan, naghahanap tayo ng solusyon sa labas. Minsan, akala natin, ito yung problema. Ayun ang solusyon. Pero ang solusyon pala, ay minsan, nandito sa ating loob. That's why ang Diyos ay laging na doon sa business ng pag-restore at pag-reveal ng ating kaloob-looban. Gusto niya na sa ating pagbibigay ng pagtitiwala natin sa Kanya, na yung loob natin ay maayos. Itong Israelites, hindi maayos yung kanilang loob. Yung core nila ay hindi buo. Yung kanilang pananampalataya, that's why yung faith nila ay hindi buong-buo sa Panginoon. That's why dito, makikita natin dito kung paano pinakita ng Panginoon yung kanyang naisin na i-restore itong bansang Israelites. Kaya sabi niya, aayusin ko yung pundasyon nyo. Hayaan mo akong umayos ng pundasyon nyo sa verse 11. Walang umaaliw sa kapigatian, muling itatayo ang pundasyon mo. Ang pinakamaganda sa ating Panginoon, sabi niya, gagamitin ko ang pinakamainam na bato. When the Lord restore His child, ang gagamitin niyang pag-restore sa atin ay yung pinaka-the best para sa atin. Inaayos niya tayo, pero ang pag-aayos ay hindi basta-basta. Kundi marami siyang magagandang bagay na ilalagay sa atin. Dito may binabanggit yung pinakamainam na bato o yung mamahaling bato. Gagamitin ko yung ruby sa mga tori mo, batong nagniningning sa iyong pintuan at sa mga pader ay may mga hiyas na makinang. So sa pag-restore ng Panginoon, gaano man kapangit yung pagkasira na ginawa ng kaaway sa atin,
Ano man yung bakas o peklat na ginawa ng kaaway sa atin, the Lord is going to restore that. Sa pamilya natin, sinira man ng kaaway, gaano man kapangit yung ginawa ng kaaway sa pamilya natin. Remember God's promises. He will restore your family tulad ng isang mamahaling bato. Ay walang anumang gawa ng kaaway ang pwedeng makasira sa anak ng Diyos. Kahit gaano kapangit yung kanyang pinagdaanan. Kasi ang Diyos ay laging nandun sa business ng restoration at rebuilding. Na pangit man sa tingin ng tao, pero kaya nga yung mga testimony ng mga taong dumaan sa hindi maganda, pag sila nag-testimony, kahit gaano kapangit yung kanilang pinagdaanan, ang sarap pakinggan. Amen po ba? Kahit yung tao yung nakakulong at nakakilala sa Panginoon, kapag nag-testify siya, ang sarap pakinggan. May mga taong nasira yung pamilya at inayos ng Panginoon, when they testify talaga naman, nakikita yung kaluwalhatian ng Panginoon. Why? Because the Lord, yung nag-restore, doon sa pamilya na yun, ito kaya nga sinasabi ng Panginoon sa Israelites, hayaan natin ang Diyos yung mag-restore sa iyo. Yung kahihiyan na nangyari sa iyo, huwag mong intindihin yan. Minsan tao, no po, minsan mas iniintindi pa natin yung sinasabi ng mga tao sa paligid natin kaysa sa sinasabi ng Diyos. Last time I remember, meron ako isang member sa NAIC na babae. Dati regular yun umati ng church, umaawit din sa loob ng church sa NAIC. Dumating yung time na siya ay nabuntes. Hindi kasal, nabuntes. Ilang buwan hindi umatin sa church. Kinamusta ko siya one time, sabi ko sa kanya, kapatid, namimiss ka na namin sa church. Alam niyo po, sabi sa akin nung babae, yung member ko sa NAIC, Pastor, nahihiya ka akong magsimba. Nahihiya ako doon sa mga sasabihin ng tao sa akin. Naglalakad akong buntes na walang asawa. Gusto niyang sumimba. Gusto niyang bumalik sa Panginoon. Pero iniisip niya yung sinasabi ng mga tao sa paligid niya, hindi niya magawa. Pero sabi ko sa kanya, kapatid, ba't iisipin mo yung sasabihin ng tao sa iyo? Ang isipin mo, yung sasabihin ng Diyos sa iyo. At kapag dating sa Diyos, kapag bumalik tayo sa Diyos, hindi kanya pagtatawan at susumbatan sa kinalalagyan mo ngayon. Hindi kanya isusubsob at i-condemn doon sa inyong sitwasyon na pinaglalagyan mo dahil ang Diyos natin ay nasa proseso lagi ng restorasyon at pag-aayos. Alam niyo po, nung sabi, tanda ko yung sinabi niya, nasa text, sa cellphone ko pa yan, sabi niya, Pastor, salamat sa iyong salita, salitang narinig ko sa iyo. At the following Sunday, nandun siya. Sabi niya, Pastor, totoo po. Sabi niya, hindi na nag-matter sa akin yung sasabihin ng tao. Ang mahalaga dito ay bumalik ako sa Diyos. Mula noon, kinasal namin ni Pastor nung nakaraang taon. Regular umaatin sa church. Kasama yung kanyang anak. Yung asawa niya, minsan umaatin. Pero at least, umaatin. Pero kung tumigil siya, at mas pinakinggan niya yung sinasabi ng mga tao sa kanya, ay nako, mas masisira yung kanyang buhay. That's why, anuman yung ginawa ng kaaway sa kanya, hindi yun nakapanaig dahil mas pinili niyang sumama sa Diyos. At yung restorasyon ay isa sa pinakamagaling gumawa ng cake ngayon sa NAIC. Na-realize niya yung giftings niya sa paggawa ng cake. At ngayon, maganda na yung kanyang business sa paggawa ng cake. That's how the Lord restore. Gaano man kapangit yung kalalagayan natin, yung sinasabi ng Panginoon sa kanila, yung pundasyon muna. Huwag natin unahin yung taas. Madali na yung taas. Susunod na yan, yung pundasyon. Kasi kahit naman sa bahay, no, kahit gaano kaganda yung bahay mo sa labas, pero kung hindi maganda yung pundasyon, wala din. Nung nagpa-renovate ako ng bahay nung isang buwan, sabi ko, bubong lang yung palitan natin. Pero sabi nung karpintero sa akin, Andy, papalit ka ng bubong. Ang kesa may bulok. Wala din. Pangit pa din. Kaya sabi niya, bakbakin na natin yon
Kaya lang problema ko, laki ng gastos. Pero the good thing is, kampante ka. Relax ka ngayon na hindi babaksak yung kesame mo kahit anong mangyari kasi bago. Same with our situation. Kapag ayos yung pundasyon mo at pinaayos mo sa Panginoon, ano man yung lakarin natin sa taong ito, mananatili tayo nakatayo. Wala tayong assurance hindi tayo pwedeng makampante na yung journey natin this year, kahit anong pampabuenas ang ginawa natin itong bagong taon, kung ang pundasyon natin ay hindi maayos, babaksak eh. Babaksak. Yung member ko sa NAIC, namimiss niya nga kami dun eh. Pero the good thing nga sa kanya ay mas pinili niya ang Diyos sa mga oras sa kanyang kanalalagyan. Na-restore eh, naayos. Hindi niya pinakinggan yung sinasabi ng mga tao sa kanya. And lastly, no weapon forms against us shall prosper because simply the Lord loves us so much. Ganun lang kasimple. Walang po pwedeng magawa ang kaaway sa atin simply dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Again, hindi nagkulang ang Diyos ng pagpapakita ng pagmamahal sa atin. Hindi siya yung asawa na walang pakialam sa kanyang asawa, kundi nandoon ang kanyang full attention at buong pagmamahal sa kanyang taong minamahal. Dito makikita natin na sinasabi ng Panginoon sa bayang Israel, kung ito mga bansang ito, kinalimutan ka, tinalikuran ka, pero ako yung Diyos mo, ako yung asawa mo, ako yung magiging kasintahan mo. Ayun yung translation sa Bible eh, kasintahan at asawa. Kung sila tinalikuran ka, ako, hindi. Kung ikaw ay iniwanan, ako hindi kita iiwanan. Kung ikaw'y pinabayaan at hindi pinrovide yung pangangailangan mo, dahil ako yung asawa mo, makikita natin dito yung pagtayo ng Panginoon sa atin bilang kanyang asawa. That's why sa New Testament, yung church dinescribe as a bride. At siya yung ating magiging asawa. At seryoso, yung lalaking mapapangasawa natin. Hindi siya yung nangangako na parang wala lang. He is so serious sa kanyang pagmamahal na ibinubuo sa atin. Kung pinaglaruan ka ng mga tao sa paligid mo, ako na magiging kasintahan mo o magiging asawa mo, hindi kita paglalaruan. Naalala ko uli, yung kanta ni Bituin Escalante na sabanggit ko na rito, ito ang sumulat po nito, isang Christian, si Sok Villanueva. Kung familiar kayo sa kantang, Kung Ako Na Lang Sana, di ba? Ano bang kanta ng, kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling luluha pa. Diba? Binalikan ko yung verse ng kanta. Actually, si Sok Villanueva po, isang Kristiyano, sinulat niya yung kanta na yun, hindi lang basta pagmamahal ng tao. Dinescribe niya yung damdamin ng Diyos through that song, kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sabi nung song, sabi ng verse 2, pinag-aralan yung song, Pero maganda yung kanta kasi. Kasi ito yung tinig ng Diyos. Kung papakinggan nyo, ito yung sinasabi ng Diyos sa atin. Sabi niya rito, heto pa rin ako, umaasang ang puso mo, baka sakali pang ito'y magbago. Narito lang ako, kasama mo buong buhay mo, ang kulang na lang ay mahalin mo rin akong lubusan. Pero sabi niya doon sa isang verse, sabi niya, nakakatuwa yung verse eh. Sabi niya, ewan ko ba kung bakit hindi ka nadadala? Pakinggan niyo po yun. Para sinasabi sa akin ng Diyos, ewan ko ba sa'yo? Ba't hindi ka nadadala? Mas pinipili mong mahalin yung mga tao na kapaligid sa'yo. Samantalang ako ay nagmamahal sa'yo. Sabi niya pa, hindi ba't kailan lang nang iwanan ka niya? Maganda ng statement nito. Ewan ko nga sa'yo, parang baliwala ang puso ko. Ano nga bang meron siya na sa akin ay hindi mo nakita? That's how the Lord loves us. Ano nga ba ang meron niyang taong yan na hindi mo nakikita sa Diyos? Ba't mas pinipili mong pagtiwalaan yung mga tao na yan, yung mga bansa na yan,
Samantalang ako yung Diyos na nagmamahal ng tapat sa'yo. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, kung ako na lang sanang yung minahal, hindi ka na muling luluha pa. Ewan po ba? Piliin mong kasama mo ang Diyos. Hindi ka na muling luluha pa. Basically, yun yung sinasabi ng Book of Isaiah. Walang gawa ng kaaway ang pwedeng makapanaig sa atin kapag mas pinili natin kasama ang Diyos. Lumuha man tayo, pero luha ng kagalakan. Yan po ba? Aawit tayo, hindi aawit ng kalungkutan, kundi aawit ng bagong awit. Kung dati ang awit natin ay awit ng reklamo, awit ng pangamba, awit ng takot, awit ng pagsisisi, awit ng panunumbat, awit ng pang-aaway. Pero this time, we were going to sing a new song. Are we ready to sing a new song this year? Hindi natin alam yung ating lalakarin sa taong ito. Hindi natin alam kung ano yung mga inihanda pa ng kaaway sa atin. Ako, yung pinagdaanan ko 2023, hindi madali. Hindi siya magaang dalhin. Hindi siya simpleng dalhin. Dahil a part of me ay nawala. Pero remembering God's promises, remembering His promises is irrevocable. Mawala man yung aking asawa, I know, may bago siyang pangako sa akin. Alam ko, hindi niya kami iiwanan. Na itong lakaring itong 2024, hindi ko man alam, pero kaya nating harapin yan because of God's love. Bakit man yung pinagdaanan natin, winasak man ng kaaway yung ating pamilya, again, the Lord is going to restore that family na mas maganda pa. Alam mo ba? Mas maayos, mas maganda, pinakamainam na mangyayari sa pamilya mo once we choose our God na kasama natin sa journey na ito.